Kinilalang Bombo Radio Philippines bilang Best Radio Network sa prestigyosong Pro Patria Journalism Awards, isang taunang programa ng pagkilala na inihahandog ng Rotary Club of Manila. Iginawad ang parangal sa pagdiriwang ng Rotary Club of Manila para sa Araw ng Kalayaan ng Pilipinas na idinaos kahapon sa lungsod ng Makati. Sa nakasaad na citation, binigyang diin ng komite na matagal ng commitment ng Bombo Radio Philippines ang pagbibigay ng mapagkakatiwalaang mga balita, impormasyon at serbisyo publiko sa mga Pilipino sa buong Pilipinas. Nakasaad din sa citation na ang Bombo Radio Philippines ay nananatiling isa sa pinagkakatiwalaang source ng balita at impormasyon at pinuri ang malakas na presensya ng network sa mga probinsya at ang programang nakatutok sa komunidad na patuloy na naghahatid ng napapanahong balita at serbisyo publiko sa mga karaniwang Pilipino. Kinilala rin ng parangal ang mahalagang papel ng Bombo Radio Philippines sa panahon ng mga bagyo, panahon ng sakuna at mga emergency situation kung saan ang mga istasyon nito ay tumutulong upang mapanatiling ligtas at may alam ang mga komunidad. Batay pa sa citation, nagtatag ang Bombo Radio Philippines ng reputasyon para sa serbisyo publiko at tunay na malasakit sa mga komunidad na pinaglilingkuran nito, kaya't karapat dapat lamang ang naturang parangal. Broadcasting makes it truly deserving of the Pro Patria Awards. First Radio Station of the Year, Bombo Radio. Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Award. This certificate of recognition is presented to Bombo Radio Station of the Year. Bombo Radio Philippines has remained one of the most trusted sources of news and information. Its strong provincial presence and community-focused programming have consistently provided timely news and public service that reach ordinary Filipinos every day. During typhoons, disasters, and emergencies, Bombo Radio kept communities informed and safe. Over the years, it has built a reputation for public service and genuine concern for the communities it serves. Its long-standing commitment to responsible and meaningful broadcasting makes it truly deserving of the Rotary Club of Manila Pro Patria Award as Radio Station of the Year. Presented during the club celebration of the Philippine Independence held Thursday, June 11, 2026. Ang Pro Patria Journalism Awards ay isa sa mga pinakahinahangaang programa na pagkilala sa pamamahayag sa bansa. Ang katagang Pro Patria ay isang parirarang Latin na nangangahulugang para sa bayan na sumasalamin sa misyon ng parangal na bigyang dangal ang mga mamamahayag at organisasyon ng media na nagtataguyod ng katotohanan, nagpapatibay ng demokrasya, nagtataguyod ng nasyonalismo at naglilingkod sa bansa sa pamamagitan ng responsable at may pananagutang pamamahayag. Kinikilala ng mga parangal ang mga practitioner at institusyon sa media na nagpapakita ng patas, walang takot at makatotohanang pamamahayag, moral responsibility, commitment sa malayang pagpapahayag at dedikasyon sa pagpapanatiling may alam ng publiko. Inihahandog ng Rotary Club of Manila ang kauna-unahan at pinakamatandang Rotary Club sa Asia na itinatag noong 1919. Ang Pro Patria Journalism Awards na naging isa sa mga pangunahing programa ng pagkilala ng organisasyon at itinuturing na isa sa mga pinakaprestihiyosong parangal sa pamamahayag sa Pilipinas. Sa acceptance speech ni Bombo Herman Basbanio para sa Best Radio Network Awards sa Pro Patria Journalism Awards, nagbigay-pugay siya sa mga nagawa ni Dr. Rogelio M. Florete. Ayon sa kanya, sa likod ng paglalakbay na ito ay ang visionary leadership ni Dr. Rogelio M. Florete, ang chairman ng Florete Group of Companies, isang malawak na conglomerate na may mga interes sa negosyo sa media sa pamamagitan ng Bombo Radio Philippines, banking, bulk water supply, property development, pawn shop and jewelry, aquaculture at agrikultura bukod sa iba pa. This award, the radio network, the radio station, radio network, the year award, therefore belongs not only to our network but also a recognition of the dedication of our chairman, Dr. Rogelio Florete, our captain in the industry. He is, by the way, 86 years old right now. That's why I think it's an opportunity for him to be given this tribute at a big and very important gathering like this. We also thank the Rotary Club of Manila, the first and oldest Rotary Club in Asia, for upholding the values of ethical journalism and nation building. As we accept this award, we renew our commitment to the ideals embodied by Pro Patria Journalism Awards, which are courage,
integrity, patriotism, and service to the Filipino people. Para sa Bombo Radio Philippines, ang pagkilalang ito ay muling nagpapatibay sa commitment nito sa responsableng pagbabalita at serbisyo publiko habang patuloy nitong pinaglilingkuran ang milyong-milyong mga Pilipino sa pamagitan ng pambansang network nito na binubuo ng 32 malalakas, nangunguna at ganap na digitalize ng mga istasyon ng AM at FM. Sa loob ng higit 6 na dekada mula noong itinatag ito noong Hulyo 6 ng taong 1966, ang Bombo Radio Philippines ay naging mapagkakatiwalaan na kasama ng mga Pilipino sa mga panahon ng tagumpay, krisis at panahon ng pagbabago. Nabantayan at naibalita nito ang mga halalan, kalamidad, mga isyong panlipunan at mga pang-araw-araw na kwento mula sa mga komunidad na pinaglilingkuran nito sa buong Pilipinas. Sa kasagsagan ng martial law, ang Bombo Radio Philippines ang tanging network ng radyo sa probinsya na naghatid ng mga balita ng direkta mula sa Malacanang at Metro Manila patungo sa mga tagapakinig sa mga lalawigan. Ang misyon nito ay palaging malinaw, ang maghatid ng totoong impormasyon, magulat ng walang takot at maglingkod ng may pananagutan. Samantala, kinilala rin ni Bombo Herman Basbanyo sa kanyang acceptance speech ang mga pinakadakilang pamana ni Dr. Florete tulad ng mga kultura ng binuo niya sa loob ng Bombo Radio Philippines, isang kultura ng disiplina, integridad, malasakit at serbisyo publiko. Ang lahat ng ito ay makikitaan niya sa mga programa ng Bombo Radio Philippines at sa mga flagship program ng network tulad ng Bombo Medico, Dugong Bombo, Bombo Music Festival at iba pang humanitarian project sa tulong ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. It is the visionary leadership of Dr. Rogelio M. Florete, the chairman of the Florete Group of Companies, a diversified conglomerate with business interest in media, through Bombo Radio, of course, banking, bulk water supply, property development, pawn shop and jewelry, aquaculture, agriculture, and many others. Dr. Florete did some sort of tribute, as I said, because he was the man who really made this small network from the provinces into what it is right now. Dr. Florete has long been recognized as a pillar of Philippine broadcasting, a true captain of industry in media, as recognized by the Philippine Chamber of Commerce and Industry, as well as a Lifetime Achievement Awardee of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, whose contributions have shaped the landscape of radio journalism in the country. Sa likod ng paglalakbay na ito ay ang visionary leadership ni Dr. Rogelio M. Florete, ang chairman ng Florete Group of Companies, isang malawak na conglomerate na may mga interes sa negosyo sa media sa pamamagitan ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, banking, bulk water supply, property development, pawn shop and jewelry, aquaculture, agriculture at iba pang mga sektor. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.